Hello, Katden lovers and Katden followers. Miss Catherine Bernardo, may revelation si Miss Eugene Domingo patungkol dito. At for today's video, ito na dahil ngayong araw po naganap yung kanilang MediaCon, ang PGT, ang pinakabagong season po ng Pilipinas Got Talent, kung saan isa sa mga sinasabing heart dito po sa nasabing ito pong bago season ng Pilipinas Got Talent ay walang iba kundi si Miss Catherine Bernardo, kung saan pinahanga muli ni Miss Catherine Bernardo ang ilan sa mga manonood dahil sa kakaiba nitong looks at kakaibang attire nito na inirampa dito po sa Pilipinas Got Talent. At sa kanila pong interview, napakarami pong mga sinasabi ni Miss Catherine. Ang dami mga gustong magtanong kay Miss Catherine Bernardo na talaga namang in all honesty, talagang sinasagot ito ni Miss Catherine Bernardo without the filter, So, kung gusto niyo pong mapanood yung mga interviews po nila, you can go and download it on Facebook. Meron po sa Facebook yung kanilang MediaCon. Meron din po niyan sa TV5. Sinag-live po sila kanina. Pero, mas pinag-usapan din kasi na parang itong si Miss Eugene Domingo po, meron po siyang ni-reveal patungkol kay Miss Catherine Bernardo. The award-winning actress and comedian Eugene Domingo revealed that it was kapamilya actress Catherine Bernardo who suggested her to management to become one of the judges of the upcoming season of Pilipinas Got Talent or PGT. This revelation was made during the media conference for the highly awaited comeback of the hit reality talent show last March 19. The two will be joined by Donnie Pangilinan and Freddy FMG Garcia as the judges for the 7th season of PGT. Sabi ni Miss Eugene, gusto ko lang i-share sa inyo na I'm not here kung hindi sinadjust si Catherine na isama ako. So I think that's worth noting. Please note that Eugene revealed. She added how she's been looking for a new show to join, and when the opportunity to become a judge for PGT was handed to her, the star didn't hesitate to say yes. Because for a while, I've been thinking, ano kaya show gagawin ko next? Anong next project ko? My God, this show landed on my lap and just said, I think this is the best show. I mean, this is the most entertaining show, sabi ni Miss Eugene. Catherine, on the other hand, expressed how assuring it was to have Eugene judge besides her. It will be the first time for her, the two, to judge in the prestigious talent competition. So, parang sa pagkakasabi nga ni Miss Catherine Bernardo at ni Miss Eugene, parang mas nakukuha ni Miss Catherine yung confident na katabi niya itong si Miss Eugene na Domingo na talagang masasabi mo na multi-talented naman talagang matatawag. Sabi niya, iba rin yung ampante ko pag nandyan si Miss Eugene kasi syempre first time ko dito. So every time nandyan, iba rin yung kaba. Doon ko nare-realize sa sobrang hirap mag-judge, sabi ni Miss Catherine. Yung simple lang ang pagtingin ko sa kaliwa ko, Miss Eugene, iba yung may fellow babae na nakikita. Iba siguro yung energy din na nagbibigay din ng mga babae. Thank you also for guiding me, sabi ni Miss Catherine. Kaya pala, di ba na mapapansin ninyo, si Miss Catherine parang doon talaga siya tumabi at napaligiran siya ni ni Uli at saka nitong si FMG na talaga masasabi nating batikan na pagdating sa mga ganitong klase ng acts, Sabi niya, yung simple lang pagtingin ko sa kaliwa ko si Miss Eugene, tapos yung cats, iba pa rin talaga yung fellow na nakikita mo, yung parang parehas na babae dahil yung energy nga daw is the same. Meanwhile, Eugene assured that the best is yet to come in the upcoming comeback season of PGT, and she teased viewers to watch out for more surprise and amazing talent of Filipino people. So, abangan po natin ang kaabang-abang na PGT. At dahil dyan, mag-react naman tayo sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Sabi ni Miss Irene, paano niyo po nalaman na ang proceeds sa bazaar ni Kat, i-donate niya? Sino po ang source niyo? According po sa mga kaibigan nitong si Miss Catherine at according po sa kanilang mga post, na may mga ang kanila pong napagbentahan ng nasabing bazaar ay didiretso po sa proceeds ng mga tinutulungan ni Miss Catherine. Isa rin sa mga sinabi ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel, sinabi niya na may mga sikretong tinutulungan si Miss Catherine Bernardo. Sabi ni Mr. Renato Sayan, ito si Miss Geraldine Familian, it's not too late to give up. Para sa Katden, for sure, hindi namin kailangan ng mga fans sa puro pagduda.
It only shows how weak you are, people. We're living in Western country. Without believe in chismis, we firmly believe the real things chismis pang third world country lang yun. Kaya hindi umuunlad ang Pinas. Cause we know, we Pinoy naniniwala sa chismis. Unlike sa mga Pinoy living abroad, we believe on what we saw in our eyes. And Miss Geraldine Fabian, we have seen it right in front in our very own eyes. Yan. So ito yung kanyang paniniwala. Actually po, and let's respect din kung ano po yung kanilang gustong paniwalaan, diba? Kasi lahat naman po tayo is talagang naniwala at talagang nakikita natin kung ano yung at nag-aantay dun sa future na meron ng cut din. Sabi ni Mr. Kent, go cut din para sa pelikulang Pilipino. Lights, camera, run for Mowel Fund. Alam nyo, palagi ko wala ng cut din sa Star Magic Ball. Binabanggit lang yan ng cut din para pag-usapan ng Star Magic Ball. Kahit naman invite ng cut din, pwede naman silang hindi pumunta para walang dahilan ang mga chismosa na pag-usapan sila. Tsaka palagi ko birthday ni Catherine pa private yan. For sure. Sabi niya pa, nasama yung special someone niya, diba? Private but not secret na, diba? Team Panatag Cut din. Wala kaming pake sa ibang mga Cut din fans. Basta kami alam naming meron at totoong relasyon ng Cut din na yan. Ito naman sabi ni Ma'am Raquel Versosa, talagang ito talaga napaka-firm na kanyang faith with regards to Catherine and Alden Richards, Naaaring kasi marami tayong mga nakita, narinig at mga ebidensya magpapatunay patungkol sa dalawang ito. Sabi ni Miss Piggy, para sa akin, hindi man natin nakikita na magkasama ang Cut din. Tingin ko maganda pa rin ang relasyon nila, mag-GF at BF man sila or hindi. Still nandun pa rin ang pagsikreto nilang supporta sa isa't isa at yun ang mas importante. Time will come, malalaman din ng mga fans ang totoo kaysa makinig sa mga chismosang reporters na kadalasan sasabihin nila na I heard from my source na ganito ganyan. Tapos ang ending, hindi rin pala confirm sa lahat ng lalaki na idinidikit. Ito tama yung sinasabi ni Miss Piggy, kasi parang sila, mabase po sila dun sa mga source nila. Paano po yung mga nakita natin, napanood natin ng mga resibo, yung mga statement ng magkabilang panig nitong si Miss Catherine at si Alden Richards sa mga interviews po nila, yun po is mas matibay pong ebidensya yun kasi nanggaling mismo sa kanila. And sabi niyan, sa lahat ng lalaki dinidikit nila kay Catherine, si Alden ang pinakamalapit na yun kay Kat. For sure, dahil tingin ko, ano man ang ginagawa ni Kat at Alden, support sila sa bawat isa at walang kompetensya sa relasyon nila. Ganyang lalaki sana ang mahanap ni Catherine, yung itataas at hindi ibababa. Yan, ito naman yung kanyang komento with regards to this, Actually po, kaya nga diba sinabi ni Miss Catherine sa kanyang interview na parang, parang lahat po pwede niyang tanong kay Alden. Well, hindi niya kailangan i-filter yung mga tanong niya, diba? Alam niyang maiintindihan siya. So, ganun ka, taas yung level of comfortability nilang dalawa. Sabi ni Miss Wilma Lagasco, wow, talagang what you see is what you get, Miss Tarets. Grabe si Kat, talaga ang bait niya, talagang love na love niya si Alden dahil sa pasikretong ginagawa niya. Saludo ako sa ginagawa ni Kat, Miss Tarets. I love you, Kat, then forever. Ayan, ito naman sabi ni Ma'am Chi, Wilma Lagasca. I know that Catherine Bernardo will support Alden Richards in her own little way. Hindi man niya ibigay yung kabuuan, pero alam ko pong isa yan sa mga susuporta dun sa adhikain ni Mr. Alden Richards patungkol dun sa kanyang pagsulong patungkol sa pelikulang Pilipino. Sabi po ni Miss Judith, hi Miss Tarets, true po ba yan? If it is true, maaari na yung fan na damit na benta ni Kat ay nag-donate siya kay Alden kasi magkakasunod na araw nilang nilabas ang mga ganap nila. Si Kat sa bazaar niya, si Alden sa health run naman. Hopefully po kasi si Catherine ang taong tumutulong ng tahimik katulad ng pagtulong niya sa angat buhay ni Ma'am Lenny noon. Yun. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo na may mga proceeds kasi si Miss Catherine na parang hindi niya po isinasa publiko. Doon po sa kanyang contract signing, doon pa lang natin nalaman na meron pa na siya mga actress at co-actors na pinag-aaral sa Going Bulilit Days, diba? Yung mga nakasama niya doon, may pinag-aral po siya doon nang hindi natin nalalaman. Sabi ni Miss Josephine, everybody needs to understand that they belong to a different network. Their network wants to have love team from their network. Kaya manahimik na lang tayo about their relationship. Wala kayong maririnig kahit na in relationship na sila in real life actually. Kasi pinamangalagaan po nila kung sino man yung gustong i-partner sa kanila. Sabi ni Ma'am Shimalu, kung darating man sa birthday celebration at wala doon si Alden, ay titigil ko ng pagkadilulo ko. Pero support pa rin ako sa Kat din. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na even magkaroon man po ng kanya-kanya mga proyekto or pathways po ng Catherine tsaka si Alden, still matatawag pa rin silang Kat din dahil nuha sila ng history together. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.